Mabuhay mga kaibigan! Ako si Hashtag Walk with Love at maligayang pagdating sa ating espesyal na episode ngayong araw na ito. Alam nyo, kapag malapit na ang eleksyon, parang fiesta na rin ang dami ng survey na lumalabas. Pero hindi lahat ng survey ay pare-pareho. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang pinakabagong MBC, PZRH, Pre-Election Survey para sa 2025, ang ikatlong wave na ginawa noong April 13 to 14, 2025 na may sample size na 7,508, 5,008 at margin of error na 1.13%. At kung gusto mong malaman kung sino ang nangunguna, well, spoiler alert, si Christopher Lawrence Go na may 63.2% ay parang Ferrari sa karera. Malayo ang agwat, pero teka, hindi lang siya ang kwento dito. Kasabay niya sa top 3 si Ronald Bato de la Rosa at Erwin Tulfo, parehong malakas pero may twist ha. Kaya kung gusto mong malaman ang buong detalye, manatili ka dyan dahil ilang minuto tayong mag-aaral, pag-aaral, pagsuri at kwentuhan ang gagawin natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell icon para updated ka sa mga ganitong analysis. Sige, simulan natin sa overview. Ayon sa survey, si Christopher Lawrence Go na may 63.2% ang nangunguna. Halos dalawang katlo ng boto sa pangalawa at pangatlo, sina De La Rosa at Tulfo, na halos magkatabla na sa 50.7% at 50.4%. Pero pansinin natin ha, mula sa pang-apat na si Panfilong Lacson na may 42.9% hanggang sa panglima na si Vicente Soto na may 41.8%. Malaki ang agwat mula sa top 3 at kung titignan mo ang bottom, si Pacquiao at si Rodante Marcoleta parehong nasa 30% para napag-iwanan na sa karera. Pero ang tanong, anong ibig sabihin nito? Legit ba ang survey nito at ba't ganito ang resulta? Ayan ha, pag-usapan natin ngayon. Hindi lang basta numero, kundi ang kwento sa likod nito. Tignan natin ang top 3 ha. Si Christopher Bongo, 63.2%. Alam nyo, si Go ay kilala bilang malapit kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At parang hinintay lang niya ang tamang panahon para tumakbo. Pero bakit ganito kalakas ang suporta? Isang factor ang Duterte Magic, by buhay pa rin. Si De La Rosa naman, no? Si De La Rosa naman, si Bato ay may 50.7%. Kilala sa kanyang war on drugs stance, very polarized figure din. At si Erwin Tulfo na may 50.4%. Isang broadcaster na naging politiko, malakas ang mas appeal dahil sa kanyang P3 days. Pero teka, magkatabla sila ni De La Rosa. Anong laban nila kay Go? At bakit malapit ang agwat? Susuriin natin ang kanilang political history, plataforma at kung paano sila nakikita ng masa. Ngayon, puntahan natin si Panfilo Lacson, no? Vicente Soto at ang iba pang nasa gitna. Si Lacson na may 42.9%, si Soto na may 41% ay halos magkapareho. Pero bakit hindi sila umaarangkada? No? Si ano naman, si Ben Tulfo na may 40.1% ay dating malakas din. Pero parang nawawala ang momentum. At si Camille Villar na may 39.5% ay may potential pa rin. Pero kailangan niya ng mas malakas na push. Ano ang kulang sa kanila? Is it visibility, platform, o sadyang hindi sila type ng masa? At bakit mas malakas ang top 3? I-trace natin ang kanilang kampanya at tignan kung ano ang mali or tama sa kanilang diskarte. Sa bottom tier, nakakalungkot isipin na si Pacquiao at Marcoleta pareho na sa 30%, ay parang wala na sa laban. Si Pacquiao na dating boxing champ ay parang hindi na rin kinaya ng political ring. At si Marcoleta na kilala sa kanyang legal background ay hindi na rin nakakakuha ng traksyon. Pero may sorpresa rin ha. Si B9 na may 33.8% at si Melda Marcos, no? Si Aimee Marcos na may 31.7% ay medyo malapit pa rin sa gitna. Ano ang kwento sa likod ng kanilang numero at bakit ganito ang resulta? Susuriin natin ang kanilang performance at ang epekto ng kanilang pangalan sa boto. Ngayon, ang tanong, anong sinasabi ng survey na ito tungkol sa 2025 elections?
Kung titignan natin, malinaw na malakas pa rin ang mga kandidatong may koneksyon sa Duterte administration. Pero hanggang kailan? At ano ang papel ng media tulad ng DZRH sa paghubog ng opinyon ng tao? May bias ba? At kung magpapatuloy ang trend na ito, sino ang posibleng mananalo? Pero teka, hindi pa tapos ang laban. Marami pang pwedeng mangyari. Kaya ano ang prediction ko? Manood ka hanggang dulo para malaman mo. Okay, salamat sa inyong pagsama sa ilang minutong paglalakbay natin sa MBC DZRH survey. Kung nagustuhan mo ang ating pagsusuri, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell icon para updated ka sa mga susunod na episode. I-share mo rin ito sa mga kaibigan mong mahilig sa politika. Kailangan nila itong malaman. At kung may opinion ka tungkol sa survey, i-comment mo yan sa baba. Sino sa tingin mo tunay na mananalo? Ako si hashtag walk biglan at hanggang sa muli, ingat kayo at maraming salamat sa inyo lahat.